Isipin nyo kada gabi, alam niyo yan yung gabi. Tapos tahimik na yung lahat, tapos yung isip nyo tumatakbo pa rin. Diyan ako nahihirapan dati nung nasa junior high ako, mga grade 8, grade 9, grade 10, ganun. Nahihirapan talaga ako matulog. Yung isip ko talaga takbo ng takbo, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Nag-iisip ako, assignment doon, may assignment ba? May gagawin pa ba? Ano pa bang gagawin ko? Tapos ayun, pag titignan ko yung oras, naging 2 na, naging 3 na. Tapos nakatulog ko mga 3 na, tapos gigising rin ako ng 6. Like, sobrang konti lang ang tulog nangyari dahil kakaisip. Bakit nga ba nangyari to? Ano ba yung mga common mistakes, mga mali na ginagawa natin? Kung bakit tumatakbo yung utak natin? Una, sabihin ko, hindi mo kasalanan yan. Kaya lagi ka nag-iisip, hindi mo kasalanan. Okay? Hindi mo yun kasalanan. Pangalawa, may solusyon yan. Lahat ng problema may solusyon. At kailangan mo yung maniwala sa sarili mo. Pangatlo, hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Marami tayong taong nakaranas niyan. Kahit ako paminsan, hindi pa rin ako talagang makatulog, kakaisip. Pero mas nakokontrol ko na siya ngayon, compare sa dati. Kaya mas nakakatulog na ako ng maaga ngayon. Tuturuan ka ng maraming bagay ngayon. Bakit nga ba nangyari? Unang-una, yung iniisip mo at ikaw ay mag-iwalay. Hindi ikaw yan. Kung nag-iisip ka, sasabihin mo, habang nagre-relax ka lang, sabihin natin, nakaupo ka lang ngayon. Kasi isip mo na sabihin, may assignment pala ako. Gawin mo na yung assignment mo. Huwag ko muna manood niyan, gawin mo na yung assignment mo. Maybe, tama naman siya. Kung tama naman yung isip mo. Pero, tinanggal niya yung peace of mind. At kahit na gawin mo yung bagay na assignment na yan, magkakaroon ka naman ng bagong problema. Kasi walang katapusang problema ang buhay. Ibig sabihin, hindi mo dapat kinokontrol yung nasa labas. Kundi, kinokontrol mo yung kung paano ka mag-iisip. Kasi doon mo ma-fix yun. Doon mo maayos yung mga bagay. Kaya kailangan mong baguhin yung nasa loob mo. Hindi, iniisip natin kung may problema tayo, isolve natin kagad yung problema na yun. Huwag ka mag-relax, gawin mo yung bagay na yun. Mag-review ka, huwag kang matulog ng maaga, mag-grind ka, hanggang antokin ka na ganun. Yun yung iniisip natin, di ba? Pero mali yan. Kasi alam natin sa buhay na walang katapusan ng problema. Kung lagi lang tayo kukuha ng solusyon at lagi tayong kinakabahan, nervyos kada alam natin may problema tayo. Siguro, kung mabibigyan ng solusyon, maayos yung problema natin ng palandalian lang, pero may bago namang problema lalabas. Kaya sabi sa libro ni Michael A. Singer sa Unfettered Soul yung title ng libro. Tanungin mo sarili mo, sino ka ba? Tatanong mo na ba sarili mo nan, sino ka? Pwede mo sabihin ko. Ako si Irvin, 17 years old. Pero nung sinabi kong 17 years old ako si Irvin, nakatira sa Balagtas, kung sabihin natin yung future na ako, yung sa iba na nakatira, sabihin natin 20 plus years old, ako pa rin ba yun? Magkaiba ba yung 17 na ako sa 20 na ako? Pwede rin naman sa nakaraan. Pag sinabi ko namang 15 ako nun, parang sinasabi dito na nagbabago ako, hindi lang ako yun. At sabi dito ni Michael A. Singer na yung iniisip natin ay nanggaling lang nung tayo'y bata pa lamang. Sabi rin ni Freud dun, Sigmund Freud, na may id-ego, super-ego. Pwede nyo yung i-search yan sa YouTube. Panoodin nyo yung kay... Ito, magbibigay talaga ako ng magandang video na pwede nyo panoodin about sa psychology kay Paul Bloom. Search na Paul Bloom, Paul, Bloom.
psychology course. Hanggang ano tayo 20 plus. Sobrang informative din sa psychology. Pero balik tayo dito kay Michael A. Singer, Tethered Soul. Yung iniisip mo at ikaw ay magkaiwalay. Hindi ikaw yung iniisip mo. Magbibigay ako ng mga halimbawa. Pag-isipin mo muna, wait lang. Halimbawa, nakasagi ka sa kantin dahil siksikan. Hindi mo naman intention yan. Pero iisipin ng utak mo, ang sama-sama mo naman. Ba't mo sinanggi? Magdusa ka. Isipin mo sa utak mo yan, di ba? Kasi nakasanggi ka, tapos nagagalit pa sa'yo yung nakasanggi mo. Pero hindi mo naman siyasadya. Di ba? Kasi magkaiba tayo, hindi isipin mo. Yung isip mo ay hiwalay na tao. At iba ka. Kasi pag sabihin natin tumingin ako ngayon dyan. Kahit di ko sabihin anong bagay yan, alam ko kung ano yan. Pero pwede ko rin sabihin naman ng utak ko, cellphone yan. Pero kahit di ko sabihin cellphone yan, alam ko cellphone yan. Kasi nga, iba yung utak natin sa tayo. Hindi rin, alam mo rin sa sarili mo na hindi mo sinasadyang nakasanggay ka. Pero sinasabi sa'yo ng utak mo na sobrang sama mo dahil nga nagagalit sa'yo isang tao. Pero alam naman natin na hindi mo yung sinasadya, di ba? Kasi magkaiwalay nga yung utak natin sa tayo. Andito pa lang ako sa parte ng libro na to, pero parang na-enlighten na ako sa mga bagay na pwedeng mangyari. At sinabi rin dito ng Michael A. Singer na defense mechanism lang ito ng utak natin. Kasi kung hindi tayo mag-iisip ng ganito, baka matagal na tayong nabaliw. Kaya lang, sa long term, sa habang tumatagal ang panahon, hindi rin maganda na kinakain tayo ng utak natin. Tinatawag na neurosis. Magkaiba yung neurosis at psychosis, kasi yung neurosis, aware ka na nangyayari sa yun. Pero kung anxiety, pag-iisip sa hinaharap, depression, pag-iisip sa nakaraan, pero aware ka. Pati yung malala doon, kasi aware ka. Tapos nararamdaman mo talaga. Parang ganun yan. So, habang isipin mo yung umupo ka lang sa isang kwarto, tapos mag-relax ka lang, tapos biglang mag-asalta na yung utak mo. Ano ba yung ginagawa mo? Gawin mo yung assignment mo, sasabihin sa'yo ng utak mo, gawin mo na yung assignment mo. Huwag kang umilata dyan, gumawa ka ng gawaing bahay, huwag kayo higa. Sasabihin lang sa'yo ng utak mo yun dito. Kaya hindi ikaw yung utak mo, okay? So, sabi sa'yo ng utak mo na gawin mo na yung assignment mo, baka pagalitan ka na naman. So, biglang isipin mo sa sarili mo, saan mo ba nakuha yan? Kasi nung bata ka pa lang, baby ka pa lang, wala namang ganun. Una, hindi ka marunong magsalita. Pangalawa, wala ka pang cumulative na experiences, wala ka pang nangyayari sa'yo. Baka lang naman, nung bata ka, example, hindi mo naman sinasadya na pag bata ka, di ba, maharap ka, tumatakbo-takbo ka, tama mo siguro yung sabihin natin nanay mo, tatay mo, nagkatrabaho, tapos nagalit. Tapos ngayon, iisipin mo sa sarili mo, nagalit sila. Pag pinagalitan ka ng magulang mo ng bata ka, yun yung nagpapakain sa'yo, iisipin mo talaga, malala na yung mo, parang in danger ka na. Hindi in danger nasa danger ka talaga. Parang threaten na yung life mo kasi sila yung nagpapakain sa'yo tapos papagalitan ka, diba? Ganyan yung mangyayari sa'yo, ma-activate talaga yung nervous system mo. Tapos yun, pag yung emotions, mas maalala natin yung memory na yun. Tapos yun, magkakaroon na ng parang sort of sasabihin yung utak mo kada may sumisigaw sa'yo. For example, example ko, nakasanggi ka. Tapos biglang sabihin sa'yo, may nagalit. Biglang sasabihin sa'yo ng utak mo, napakasama mo, ano yung ginagawa mo, tatanga-tanga ka naman. Pero yung totoo, hindi mo naman sinasadya. Na-activate lang talaga nung paggalit at nung past mo, nung nakaraan mo. Kaya yung isip mo, hindi ikaw yan. Hindi ikaw ang isip mo. May mga hindi ka pa alam na tinatago sa'yo ng utak mo at hindi ikaw yan, okay? Magbibigay pa ako ng mga halimbawa, wait lang. Halimbawa naman,
naghihintay ka sa ano, may event kayo. Parang may hinihintay ka lang na kasama mo na sasabay kayo na pumunta sa isang lugar. Hinihintay mo siya, sobrang tagal na, iniisip mo, iniwan na ako nito, wala na to. Iniwan na ako nito. Pero hindi ikaw iisip mo, sasabihin na sa'yo ng utak mo yun. Habang naghihintay ka, sasabihin sa'yo ng utak mo, wala na yan, umuwi ka na, hindi ka na pupuntahan yan. Ayun yung sasabihin sa'yo ng utak mo, umalas ka na, wag ka na yan. Wag mo na siyang hintayin, umalas ka na, hindi mo ka na yan. Ayun sasabihin sa'yo ng utak mo. Pero biglang dumating yung kasama mo. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng utak mo, wow, sasabihin sa'yo ng utak mo, nandiyan pala siya. Diba? Ganun kabilis magbago yung utak. Kasi hindi ikaw yung utak mo. Nangyari lang na ayun talaga yung sinasabi ng utak mo at isipin mo yung utak natin, yung sinasabi ng sarili ng utak natin, huwag mong papakinggan yan. Kasi lalo mong pinapakinggan yan, lalo ka kakainin yan. At hindi ikaw yung sinasabi ng utak mo. Kaya nga ang isang pang counter dyan ay meditate. Pag meditate tayo, wala nang pupasok sa utak natin. Tapos pagtapos natin mag-meditate, pagkadilat natin, parang yung mundo at tayo ay isa lang. Parang ganun ba? At may pinaliwanag rin dun si Michael A. Singer na may dalawang uri ng tao. May spiritual na tao at may worldly na tao. Yung mga worldly na tao, worldly, W-O-R-D-L-Y, worldly. Ayun yung mga tao na kumukuha ng solutions sa panlabas ng mundo. For example, yung halimbawa ko kanina, may assignment. Naka-relax ka lang. Nanonood ka ng TV o kaya nag-chess ka. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng utak mo, hindi ikaw yung utak mo. Sasabihin sa'yo ng utak mo, huwag ka mag-chess, huwag ka muna mag-relax, gawin mo yung assignment mo. Ayun sasabihin sa'yo ng utak mo. Yung mga worldly na tao, titigilan nila yung chess. Tapos, nagawin nila yung assignment nila. Sasabihin sila ng utak mo, uy, galing-galing mo. Pero ang totoo, magiging cycle lang yun, magiging ulit-ulit lang yun dahil sisolve nila yung mga panlabas na problema gamit yung mga panlabas na bagay. Pero ang totoo naman, ang problema ay walang katapusan. Yung mga spiritual naman na tao, may mga problema pa rin sila. Pero hindi lang hinahayaang masira yung present nila, yung presence nila sa kasalukuyan nila. Nag-chess sila, tatapusin mo nila yung chess. Mag-relax mo sila saglit. Alam nila na magagawa rin naman. Hindi yun procrastination, parang alam nila na present sila sa buhay nila. Magkakaroon nila ng pagkakataon ng gagawin ko yung assignment ko. Maybe mamaya. Pero hindi na hinahayaang masira yung araw nila sa pakikinig sa utak nila. Ayun yung pinag-iba ng worldly na tao sa spiritual na tao. At habang binabasa ko pa yung libro ngayon, tatapusin ko pa lang yan. Sorry dahil hindi ko pa natapos yung libro at bibigyan ko pa kita ng mas maraming information pagtapos pag na-complete ko ng libro. Ayun. Ang tip ko lang sa'yo ay sabi rin ito ng psychologist na pag di ka makatulog sa gabi, huwag ka matulog. Kung gumawa ka ng ibang bagay, magbasa ka ng libro. Kaya naman, mag-slot ka, mag-journal ka. Pero yung kahit naman nakahiga ka pa rin, yung kahit nakaganyan ka. Kasi di mo mamalayan, pag di ka natutulog, may titawag kasing anticipation anxiousness eh. Kumbaga, pag kinakabahan ka kasi di ka makatulog, ayun, nagiging loop, di ka lalo nakatulog. Kaya pag, kunyari, example, nagbabasa ka ng libro, o yan naman, nag-journal ka, hindi mo mamalayan, makatulog ka na. Yun, sabihin mo lang ang pamilya mo na kunin yung libro mo, kaya yung notebook mo kapag tulog ka na, or pag may kasama ka kasi baka malukot or madisgrasya ka. Ayun naman yung mga bibigay kong tips. And gusto ko lang sabihin sa'yo na, ulitin ko lang na hindi ka nag-iisa. At pangalawa, hindi ka pa rin talaga makatulog. Ang pinaka nagiging effective talaga ay magdasal ka. Kasi parang meditation na rin yan at para maging spiritual ka na tao. Spiritual na tao ay inaayos yung mga bagay na panlabas gamit lang yung utak nila. Kailangan mong
At huwag ka rin makikinig sa utak mo kasi yung utak mo at ikaw ay magkaiba. Okay?